Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong mga patutsada ni Atty. Rowena Guanzon laban kay Senator Erwin Tulfo. Yung nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kanina, may sinabi si Erwin Tulfo na hindi na kursanadahan ni Atty. Guanzon. Ito, post niya. Long ago, there were 4 elements benders. Number 1, earth bender. Number 2, fire bender. Number 3, water bender. 4, air bender. But today, we witness the man who can bend the 5th element, low bender. Kasi nga, ito, Senator Tulfo, sabi niya, sometimes we have to bend the law. So, tuloy, si Senator Robin Padilla na inaakala natin na parang kulang sa kalaman, pataga-Tagalog lang, di maka-English. Binanatan niya si Erwin Tulfo sa plenaryo. Ito, another post ni Rowena Atty. Guanzon, 46 minutes. Sabi niya, you can tell there's something wrong with the system when Senator Robin makes sense compared to his colleagues who we thought would be great internally. Kala natin mas magaling itong mga Tulfo kaysa kay Robin. Nagsalita si Robin Padilla. Ito ang pahayag ni Senator Robin Padilla sa plenaryo. Sabi niya, Senator Robin Padilla says the Senate should not bend the law. After Senator Erwin Tulfo earlier said, sometimes we have to bend the law. Meron pang kumakalat ngayon sa Facebook Reel, sa social media, sa TikTok. Merong nakikinig na Senate personnel, Attorney Kimbo. Kikinig lang. Nung narinig niya yung sometimes we bend the law, tako, grabing tawa ng abogado. Gumanon siya, hala? What? Lawmaker? Lawbreaker? Grabe, oh. So, pinuputakti ngayon ng batiko si Senator Erwin Tulfo yung sinabi niya. Ito, mga senador tayo, sabi ni Padilla, gumagawa po tayo ng batas. Ang batas kailangang sundin natin tayo mismo. Sabi niya, doon sa Mindanao, kailangan natin ng kapayapaan doon. Sinasabihan natin ang mga tao, sundin natin ang batas. Ngayon, dito sa Senado, pwede mong baliwalay ng batas. Kasi nagsimula ito, yung point of view yung bangayan ni Justice Secretary Boying Remulla at Senator Marcoleta tungkol sa Witness Protection Program. Sa batas na iginigiit ni Senator Marcoleta, hindi nakalagay sa batas ng Witness Protection Program na dapat ang isang mag-state witness ay isauli niya kaagad yung mga nakulimbat o mga ninakaw. Wala yun sa batas. Sinasabi naman ni Remulla, yes, wala sa batas. Kaya lang, ito ang nararapat. Ito ang dapat nating gawin. At dapat isauli muna kahit hindi nakalagay sa batas. Mamaya, bumirada yung dalawang Tulfo brothers. Una muna, si Rapi Tulfo, sabi niya, yes, nandyan yan sa batas. Kaya lang, huwag kalimutan muna natin yung batas. Walang pakialam yung batas na yan. Basta ibalik muna ang ninakaw ng madiskaya, ganon. Tapos, umingit na si Erwin Tulfo. Sabi niya, sometimes we have to bend the law. Am I correct, Mr. Secretary? Yes, sir. Sabi naman ni Boying Remulla, yan. Secretary of Justice.
na dapat magpairal ng hustisya, hindi nila gustong sundin ang batas. Ganon din ang nangyari kay Tatay Digong natin. Ang Justice Secretary, siya na ang naging competent legal authority. Magbasa lang ko sa mga comments ha. Sumagot din si Tolpo doon sa plenary. Tolpo replies, saying he was just asking for the return of value of good faith among corruption issues. Wala. Kahit saang anggulo, pinagtatawanan talaga ngayon itong si Senator Erwin Tulfo. Yung sabi niya, sometimes we had to bend the law. Kahit saan mo, I don't know. Yun na nga, nakakaya. Silang tinagurian na lawmaker, kaya lang silang nagsasabi na pwedeng baliwalay ng batas. Pwede. Anong klaseng? Basa tayo sa mga comments. Ann Alondre. One laugh for Tulfo and a dozen clap for Ruben. Noime Reyes. Fight, Senator Robin. Yan. Ito na. Litrato ni Erwin Tulfo. Kung anong klaseng litrato. The law bender. Senator, parang Abiatar. Senator, the legend of Tulfo, the last law bender. Don Puerto. Honorable Eric says, a lawmaker and sometimes a law breaker. Junior Mangalo, ipapatulpo natin yan. Meron pa akong nabasa ng isang retired general. Sabi niya, tingnan ko ha. So, ito na lang. Para sa hindi pa nakapakinig sa sinasabi ni Erwin Tulfo, ito. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right? Ulit. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right? Hindi po batas ang pinag-uusapan. So, yun po. Ang viral na pahayag ng isang magaling na senador. Sometimes we have to bend the law. Salamat, Attorney Guanzon. Yung 4 elements ng bender naging 5th element na si Senator Erwin Tulfo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, may livelihood assistance tayo sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-spray sila kay humana og abono. So mao ni ang unang kape ni Dato Makalandang. So mag-spray na gid sila kay humana og abono. So naanagi siya yung mga sanga ang kape. So kani nga kape nagduha ni siya kabulan. So mo ina niya ang yang kuan nga nanay mga sanga. So kini nga seedling tag 25 ang isa og 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na. So yan ni Dato Makalandang. So nindot gid kaayo kay daghan na kaayo yang sanga. Oh. So duha pa ni siya kabulan nga kape.
So mugo siya pandaghang kay isa nga oh. So nindot gid kaayo. So salamat kay sa Ginoo nga nakaatiman mi aning kape kay nindot yun ay kaayo kung makatiman tag kape kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So yan ni Dato Makalandang ang among giatiman. So salamat kay sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video.